Ito ang kumakalat doon sa mga pulboron vloggers. FBI daw po nasa Davao na. Meron isa akong nakitang may isa ho akong nakitang vlogger. Ang nilagay niya pang title, foreign. Pero walang G, foreign. Dudukutin na daw po ang dating Pangulong Duterte. Meron naman ako nakitang ibang nag-vlog, mga kababayan, FBI nasa Davao na daw po, mga kababayan. At merong mga nag-post, FBI nasa Davao, 10, kasama si Marbil, mga bossing. Yung pagkakaiba ho ng pagbablog, mga kababayan, yung mga pro-Duterte o yung mga pulboron vloggers ho, ang caption nila, ang title nila, dudukutin daw ho ang dating Pangulong Duterte. For what? Para saan? Kung pwede naman na gawing legal ho. Para saan yung pagdukot? Parang hindi ko ho nakikita kung paano mangyayari yung pagdukot. Parang hindi ko po nakikita na mare-relate yung sinasabi nilang pagdukot. Ito na lang ba? Paawaan na lang ba ang labanan ngayon? Dudukutin. Napakadaming security. Security pa lang ng vice-presidente, syempre magkamag-anak yan, magtatay yan. Imposibleng hindi pangalagaan din ang dating Pangulo, lalong-lalo na nasa Germany ang vice-presidente. Hindi naman lahat yung 443 o kung ilan man yung security ni BP, nandoon sa Germany din. Di ba? Paano madudukot siya? Anong pinagkakakanan yung madudukot dyan? Ako, ang nakikita ko dyan, kung totoo man, na merong FBI, ako naninigurado ko, hinahunting na si Kibuloy niyan. Si Kibuloy ang target niyan, hindi pa ang dating Pangulong Duterte. Baka naman paghahanda, kailangan may FBI tayo, kailangan meron tayong mga Interpol, kailangan meron tayo sandamakmak ang kasama natin pag sinerve ang warrant kay dating Pangulong Duterte. Yan yung mga pwedeng maging pwedeng maging espekulasyon natin. Hindi yung dudukutin ang dating Pangulo. Eto, kung hihintayin lang yung warrant of arrest, kung hihintayin lang yung ICC, legal pa yun. Di ho ba, mga kababayan? Nakikita ko talaga dyan, kung sakali na totoo, merong FBI na dyan, para kay Kibuloy muna yan. Ayaw mo magpa-aresto sa lokal na pamahalaan. Eto, tutulong na ang FBI. Si Kibuloy ho, mga bossing. Di ba? Si Kibuloy ho, mga bossing, wanted naman din ho sa Amerika yan. Wag nyo hong sasabihin na si Kibuloy po pugante. Wag po nyong sasabihin na si Kibuloy pugante. Dahil nga po, ang sinasabi ng mga DDS, ang sinasabi ng lawyer ni Kibuloy, not available lang daw po. Kaya doon na lang tayo sa wanted. Wanted sa Estados Unidos, wanted sa Pilipinas. So bakit kayo mabibigla kung may FBI diyan sa Davao? Di ba? Wala naman nakakagulat doon. Ang nakakagulat kapag si Duterte agad ang kinuha. Yun. Pero kapag may kasamang warrant of arrest o kasama ang ICC tapos FBI, wala ding nakakagulat. Pero nako, mukhang talagang dumidikit na po sa katotohanan ang kahihinatnan nitong si Pastor Kibuloy ho, mga kababayan. Nakakapagod kaya ang magtago. Tingnan nyo ho yung nangyari kay Tebes, mga kababayan. Ilang taon nagtago, ang ending, nasa kote din ho. Diba? Yung pagtatago, imposible yan maging hanap buhay. Imposibleng tumagal kayo habang buhay niya unless kung talagang mapapaaga si Kibuloy.
Yun, habang buhay na nagtago. Sasabihin na, habang buhay na nagtago kasi napaaga, mga kababayan. Sumuko kayo, makipag-ugnayan kayo sa gobyerno, ipaliwanag ninyo ang inyong sarili. Di ba? Yun ang kasagutan sa mga problema nyo. Kapag ka napatunayan na kayo ay nagsasabi ng totoo, laya. Di ba? Kesa pipiliin nyo na magtago, nako po, sayang ang buhay. Kaya Roque, sagutin mo to, yung gobyerno. Pumunta ka doon sa Senado. Sagutin mo lahat, pati yung sa dalawang Chinese na nakatira sa loob ng bahay mo. Mahirap, mukhang lubog na si Roque. No, hindi na siguro alam niya kung ano uunahin ipaliwanag, mga kababayan. Pero sana nga ang FBI nandoon na sa Davao. Kasi sa mga sa mga OTAP vloggers ko naman din po nakita ito, mga bossing. Na nasa loob na po ng Davao ang FBI. Isa lang naman talaga yan Kekibuloy muna yan. Tapos susunod na lang sa dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Kapag nandiyan na din ang ICC. Ayan. Kayo mga kababayan, pinainit nyo na naman po ang mga ulo ng mga OTAP supporters. Pinainit nyo na naman ang ulo ng mga DDS ngayon. 1,316 viewers. Shout out po sa inyong lahat. Huwag nyo pong kalimutan na mag-like dito sa ating live stream. Ano kaya? Lalabas kaya ngayong araw si Roque? Magbablog kaya ngayong araw si Roque? Tago na lang yata din ang gagawin nito. Wala na yan. Kumbaga sa chess mga kababayan, wala. Checkmate na, mga bossing. Checkmate na, mga kababayan. Lagi hong sinasabi ng mga Duterte supporters, huwag kayong mag-alala. Naglalaro ang Grandmaster. Dumidiskarte ang Grandmaster. Yun po ang tawag nila kay dating Pangulong Duterte. Mukhang checkmate na pati ang Grandmaster, mga kababayan. Muli po, ako'y magpapaalam na. Lester Guapo, shout out sa iyo. Di ako nagkamali. Ang palusot ni Roque, pinaparentahan ang bahay niya. Nako, mahirap po yan. Baka gumagawa sila ng mga dokumento ngayon. Baka gumagawa sila ng mga list. Kunyari, na, eto yung list namin, matagal na, ganito, ganyan. Baka yun yung ginagawa nila ngayon. Kaya hindi muna nagpapaliwanag si Attorney Harry Roque, mga kababayan. 1,289 viewers. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe para po doon sa mga ngayon pa lang po nakapanood ng ating live stream. Muli po, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat po. Lunes ngayon sa Pilipinas. Umpisahan natin ang ating buong linggo ng masaya. Malamang masaya kayo. Eto, nabibisto si Roque. Tapos may nabalita pang nandoon ng FBI sa Davao. Maraming salamat and God bless po sa atin lahat.